Mga 1,500 taon bago isinilang si Kristo, isang pastol ang lumapit sa nagliliyab na palumpong sa mga dalisdis na bundok Horeb. Ang banal na karanasang iyon ang simula ng pagbabago ni Moises na isang pastol na naging propeta at sa pagpapastol ng tupa na naging pagtitipon ng Israel. Makaraan ang 13 siglo, isang natatanging batang saserdote sa kumanang hari na apektuhan ng patutuo na tulang propeta. Ang karanasang iyon ang simula ng pagsulong ni Alma na dating lingkod ng pamahalaan at naging lingkod ng Diyos. Tapagan, halos makaraan 2,000 taon, isang 14 taong gulang na bata pumunta sa kakahuyan na maghanap ng sagot sa isang taimtim na tanong. Ang karanasan ni Joseph Smith sa kakahuyan ang naglay sa kanya ng landas tungo sa pagiging propeta at panunumbalik. Ang buhay ni Moses, Alma at Joseph Smith ay bilang lahat ng mga banal na karanasan. Pinalakas sila ng mga karanasang ito upang manatiling tapat sa Panginoon at sa kanyang gawain habang sila ay nabubuhay sa kabila ng matinding oposisyon at mahihirap na pagsubok. Ang ating mga banal na karanasan ay maaring hindi direkta o mararamdamin. Gayun din na ang mga hamon sa ating buhay ay hindi ganun katindi. Ngunit gaya ng mga propeta, ang ating lakas na buong katapatang magtiis ay depende sa pagkilala, pag-aalala at pagpamanatiling sagrado sa natanggap nating mga banal na karanasan. Ngayon, ang otoridad, mga susi at ordinansa ay nabalik sa lupa. Meron ding mga banal na kasulatan at natatanging mga saksi. Ang mga naghahanap sa Diyos ay maaaring mabinyagan para sa kapatawaran ng mga kasalanan at kumpirmasyon sa pagpapatong ng mga kamay para sa pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo. Ang pagkatapos nating matanggap ang ibinalik na makaloob na ito, ang ating mga banal na karanasan ay karaniwang kabibilangan ng 3 miyembro ng Pangulong Diyos, ang Espiritu Santo. Sa munting tinig, Espiritu sa akin nagsasalita, na ako'y maggabayan, magligtas sa aking nakikitang kasamaan. Banal na Espiritu, turoy katotohanan, saksi kay Hesu Kristo, liwanag sa isipan. Sa paghahanap natin ng liwanag at katotohanan, nadaraman natin ang banayad na munting tinig na bumubulong sa ating espiritu. Ang damdamin, ang impresyon, ay natural at hindi nahahalata, kaya't hindi maaari nating mapansin ang mga ito o may ugnay sa katuwiran o kutob. Ang araw-araw na pagninilay ay pagsusulat ng mga impresyong mula sa espiritu ay may 2 paraan. Ang pagsusulat ng mga impresyong mula sa espiritu ay may 2 paraan sa pagtulong sa atin para mapreserba ang ating sarili at ating mga inapo. Ang pagsusulat ng mga ito ay formal na pagkikilala ng ating pasasalamat sa Diyos. Sapagkat walang bagay na magagawa ng tao na nakasasakit sa Diyos, walang kanino man ang pag-aalam ng kanyang puot maliban sa mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Hinggil sa natatanggap natin sa pamamagitan ng Espiritu sinabi ng Panginoon, tandaan na yaong nagmumula sa kitaasan ay banal. Ang kanyang pahayag ay hindi lamang paalala. Ito ay pakahulugan din at paliwanag. Ang liwanag at kaalaman mula sa langit ay sagrado. Ito ay sagrado dahil langit ang pinagmulan nito. Ang ibig sabihin ng sagrado ay nararapat pagpitaganan at igalang. Sa pagsasabing sagrado ang isang bagay, isinaad ng Panginoon na ito ay mas mataas ang kalidad at inuuna kaysa ibang bagay. Ang mga sagradong bagay ay dapat pakingatan, bigyan ng higit na paggalang at mas pagpipitagan. Ang bagay na sagrado ay nasa mataas ng katayuan sa kalangitan. Ang bagay na sagrado sa Diyos ay naging sagrado sa atin sa pamamagitan ng kalayaan sa pagpili. Bawat isa ay dapat piliing tanggapin at panatilihing sagrado ang bagay na sagrado sa Diyos. Siya ay napapadala ni liwanag at kaalaman mula sa kalangitan. Inaanyayahan niya tayong tanggapin at iturin itong sagrado. Ngunit, may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ang kabaliktaran ng sagrado ay lapastangan o sekular.
yung bagay na temporal o makamundo. Ang bagay na makamundo ay palaging kakompetensya ng sagrado sa ating pansin at mga prioridad. Ang sekular na kaalaman ay mahalaga sa atin araw-araw na temporal na buhay. Dagdag pa dito, inutosan ng Panginoon na hangarin ang pagkatuto at karunungan. Ang mag-aral na matuto at mabuting mga aklat at maging bahasa sa mga salita. Dahil dito, mga pagpili na sagrado sa sekular na bagay ay dapat bigyan ng prioridad, hindi ang pagsasalita. Ang pagkatuto ay maayos kung ito ay ayon sa payo ng Diyos. Pagtatalo kung alin ang unahin sa sagrado at sekular sa puso ng bawat tao ay may larawan sa karanasan ni Moises na nagliliyab sa padumpong. Doon natanggap ni Moises ang kanyang sagradong tungkulin mula kay Jehovah na iligtas ang mga anak ni Israel mula sa pagkalipin. Gayunman, ang kanyang kaalaman tungkol sa pangyarihan ni Ehipto at Farao ay naging sanhi para siya mag-alinlangan. Sa huli, nakita ni Moises ang pananampalataya sa salita ng Panginoon. Sinupil ang kanyang sekular na kalaman at nagtiwala sa sagradong kalaman. Ang pagtitiwala ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lampastangan at temporal na mga pagsubok at pamunuan ng Israel sa palabas ng Ehipto. Matapos makatakas sa hukbo ni Noe, para lamang maging alipin sa mga kamay ni Amulon, maaaring sanang padudahan ni Alma ang espiritual na patutong natanggap niya sa pakikinig kay Abinadai. Gayunman, nagtiwala siya sa sagradong bagay at binigyan siya ng lakas at takasan ng kanyang mga pagsubok. Si Joseph Smith ay nahirapang pumili nung una niyang isalin ang aklat ni Mormon. Alam niyang sagrado ang mga lamina at manggawaing pagsasalin. Gayunman, nahimok siya ni Martin Harris na unahin mga mukundong alalahanin ukol sa pagkakaibigan at pananalapi na salungat sa mga banal na tagubilin. Bunga nito, ang manuskripto na naisalin niya ay nawala. Pinagsabihan ng Panginoon si Joseph na pagbibigay ng iyaong banal sa kasamaan at sandaling ipinagkait sa kanya ng mga lapina at ang kaloob na magsalin. Nang maging matatag na si Joseph sa kanyang mga prioridad, ang mga sagradong bagay ay binalik at pinapapatuloy ang gawain. Ang aklat ni Mormon ay nagbibigay ng iba pang mga halimbawa na pagkikibaka upang bigyan prioridad ang sagradong bagay. Tinanggit nito ang mga pananampalataya na inakay ng kanilang pananalig sa punong kahoy ng buhay upang makakain. Sagradong buhay nito, ang pag-ibig ng Diyos, pagkatapos ng pangungutya ng mga nasa malawak at malaking gusali ang naging dahilan upang maalis ang kanilang pansin sa sagrado at tungkol sa sekular. Kalaunan pinili ng mga Nifita ang kapalaunan at naniniwala propesya at papayag. Kahit ilang saksi mga tanda at himalang kaugnay sa pagsilang ng Panginoon, ay piniling tanggihan ang mga sagradong papapamalas mula sa langit, kapalit ng mga sekular na paliwanag. Ngayon, pa rin ang pagkibakang ay patuloy. Ang sekular na mga tinig ay lalong lumalakas at tumitindi. Lalong nanghahamak ang daigdig at hinihimok ang mananampalataya na takulan ang sariling bagay. Dahil malabo tayong nakita ng isang salamin at hindi nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay, maaaring matukso tayo minsan na talikuran o baliwalain ang mga sagradong patotoo na natanggap natin kapag hinamon ng makamundong tinig. Maraming madaman natin kailangan ating nag-espiritual na katiyakan. Kung nais sa kalagdagang katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay masumamo sa aking puso upang iyong malaman ang hingga sa katotohanan ng mga bagay na ito. Hindi nga ba't ako nag-uusap ng kapayapaan sa iyong isipin hingga sa bagay na ito? Ano pang masigit na katibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos? Tulad ni Moises, Alma at Joseph, pero sa kanya, pinalahanan ni Oliver panatiling sagradong mga bagay na tanggap niya at muling binigyan katiyakan ng mga iyon ay sa Diyos. Ang sagradong bagay ay hindi maaring piliing isuko. Ang papiling talikuran ng mga sagradong bagay ay madirimlan ang kaisipan. At kung hindi sila magsisisi, ang taglay nilang liwanag ay babawiin sa kanila. Dahil hindi nakaangkla sa sagradong bagay, matatagpo nila ang kanilang sarili na sinisiklot-siklot ng alon sa sekular na karagatan. Sa kabaliktaran, ang mga nakahawak sa sagradong mga bagay ay tumatanggap ng mga sagradong pangako. Yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag, at ang liwanag na yaon ay lumiliwanag ng liwanag hanggang sa ganap na araw. Naway pagpalain tayo ng Panginoon ng palaging makilala, maalala,
at ituring na sagrado ang natanggap natin mula sa itaas. Nagpapatotoo ako na kapag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng kapangyarihan, tiisan ang mga pagsubok, at tigin ang mga pahamon ng ating panahon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.